Hello! So, maglilinis tayo dito sa bahay dahil tulog na yung anak ko. So, ililigpit ko muna to yung mga animals niya. No? So, last time, meron nung nagtanong sa akin na bakit daw hindi nila nakikita yung mga kamag-anak ko sa mga vlog-vlog ko. Na wala pa daw ako mga malapit na nalugo. Ha? Tayo. Pero hindi ibig sabihin na wala kayong nakikita sa video ko na mga pamilya ay mga like mga kamag-anak masama na yung ugali. Sometimes kasi meron pero hindi usually of course nagkakasama lang kapag may mga okasyon. Pero walang okasyon ay wala kasi yung iba nasa city. Yung mga malapit lang talaga sa amin, nasa city sila. Meron ng mga sariling buhay. Pero kaunti lang talaga yung mga malapit sa amin. Mga kami na pamilya. Kaunti lang talaga kasi kami yung pamilya na hindi malapit sa luwag. Alam mo yung ang ibig sabihin no na kasi nga imagine nyo madami kasi kami na magkakapatid, sobrang madami namin, tapos yung buhay namin noon kumpara sa buhay nila ay hindi kagandahan, yung sobrang mahirap, kaya hindi kami malapit sa luwag, no? Usually kami ay kayong taga-hugas lang ng pinggan kapag dumating yung mga tao taga-city, yung taga-hugas, taga-linis. Ganun, alam niyo na, intindihin niyo yung ibig na iparating ko sa inyo kasi hindi ko pwedeng ibigay yung full na words nito kasi alam niyo na, no? Kasi nga marami kami, mahirap pa at hindi kagandahan yung buhay. Yung mga malapit lang, no, yung mga malapit lang kasi yung mga may magandang buhay, tapos mga maganda, gwapo. Yeah. Tingnan nyo nga yung mga namin, hindi naman kagandahan, kagwapuhan, di ba? Kaya, yun lang talaga, kami lang talaga yung kaya, for me, na nagkaroon ako ng buhay, or medyo na-improve na yung buhay namin, di ba? Ako ay hindi ibig sabihin na hindi ko pa rin sila nakikilala or nag-iba na lang ugali natin. Ang ginagawa ko lang, just keep myself distance lang, no? Just keep myself distance. Kasi ayaw ko yung noon, parang tinuring lang kaming mga, kaya hindi nyo ganong kita. Meron kaming marami kaming mga pinsan, pinsan, o sa side ng father ko, pero malayo sila, pero hindi rin sila malapit sa amin. So ngayon na nagkaroon na ng nakita nila, si Jason naging vlogger na. Ang isip kasi ng iba, kapag vlogger ka na, marami ka ng pera, ganon. So medyo marami lang yung mga taong nakakilala, tinawag ka ng inangkin ka na nila na ngayon, pamangkin ko ito. Saan, di ba noon, saan ngayon, bakit hindi mo ako, bakit hindi nyo kami pinapakilala na proudly na pamangkin nyo kami, or cousin tayo. Bakit ngayon lang na nakita nila na na-improve yung buhay namin ngayon, ay improve na. Noon kasi yung buhay namin noon sobrang hirap, no? Para lang kami parang mahirap pa kami sa daga. Kaya yun ang dahilan bakit hindi nyo ganong nakikita. Kita nyo lalo yung mga kapatid ko, ganon. But we don't have really close
close families. Meron na kami, pero kaunti lang. Like, dalawa sa part. Pero hindi gaano 400% na, ano, yun lang talaga ang malapit sa amin. But anyway, pupunta tayo sa labas, no? Dahil tulog si Liam, and nakahugas na ako ng pinggan, mag-harvest muna tayo ng sikwa dito. So, tingnan nyo dito, no? Madaming bunga na dito. Kaso nga lang, si Axel, nahihirapan na siyang huminga dahil sa daming daming dahon. Alam niyo kasi si Axel, sobrang allergic sa mga tanim. Kaya halos hindi na nga siya nakikita. Instead, isang medisina yung tinitake niya na cetirizine, no? Nagiging 3 na. Naawa na nga ako. Pero sayang naman kung anuin ko to, tatanggalin. Sayang naman, no? Yeah, ayun. Okay. Uy. Oh, God. Tingnan nyo dito, oh. Kunin na natin to. Meron pa. Nahulog. Dito natin ilagay. Dami, oh. Diba? Oh. Wow. So anyway, dahil malapit na yung flight namin, next week na yung flight namin. Next week. Hindi siya next week. Like, December 16 yung flight namin sa papunta na Norway dahil celebrate kami ng Christmas doon. So, ipapakita ko sa inyo yung mga dumating na mga package ngayon. Ayay. Okay. So, pasensyahan yun itong stand ko. Hirap kasi kapag mag-vlog ka tapos ikaw lang yung mag-isa. Ayan. Ayan na nga. So, tingnan nyo dito. So, alam niyo naman, no, ng Norway, sobrang mahirap. Sobrang mahal na country. So, nag-order ako ng jacket from Shopee. Di ba? Tingnan nyo. Oh. This is from Shopee. So, ito binili ko ng 1,300. Itong jacket ito. So, sobrang mura lang siya. Kaysa bibilhin mo yan sa Norway, nasa 3,000 na yan. Kung ika-convert natin sa peso. And, bumili rin ako ng winter shoes. Oh, kaya hindi ka na po pabili-bili doon. Dito lang sa atin mura. Pang winter to. And then, syempre, itong para siyang stocking, no? Kung hindi nyo alam kung ano to, ito yung ay isusuot nyo to dahil sobrang lamig ng Norway, diba? At ay isusuot nyo to bago nyo isuot yung mga pants nyo. Parang dahil sa sobrang lamig, para hindi ka magiging sobrang nalilimigan, no? Like, bottom. Bottom, basta, ito yung kailangan, hindi ka pwedeng mag-pants lang or diretso magsuot ng karsunis. Lagyan mo muna ng mga ganito para hindi ka tagalalamigin kasi sa sobrang lamig doon. And then, bumili rin kami ng sobrang matigas na medyas. Sobrang makapal, oo. Itong medyas na to hanggang dito to. Para siyang knee-stock. Para hindi ka lalamigin. Ito na rin kami bumibili. Ito ay guantes, no? Or para sa kamay kasi kapag hindi ka magsusuot nito sa sobrang lamig doon, maninigas yung kamay mo. O, para kang, kung sa Pinas, para kang nagtatrabaho lang sa farm. Kung sa Pinas, pero kailangan mo talaga ng ganito. Lalo na sa sobrang lamig ng panahon. O, di ba? Ito na talaga, kung pupunta ka sa mga malamig na country, balot na balot ka. Tapos, bumili rin si Axel ng hat
Hot. Oh. Tararatata! And para sa kanya, ito ay para din sa kang Axel para hindi rin siya malamigan. Bago isuot yung mga karsones, isuot muna to. Iuna muna itong isuot. No? Dahil sa sobrang lamig doon. At si Liam ay hindi na namin bibilhan kasi sabi ng mama ni Axel, meron na daw mga gamit si Liam doon na na nasa bahay dahil meron si Axel na nephew na 6 years old. So yung mga gamit niya ay ipapahiram niya kay Liam. So yun na nga. At si Liam meron din siyang makapal na jacket, no? Para siyang basta meron din siyang makapal na jacket, meron din siyang, papakita ko sa inyo. Meron din siyang, anong tawag ito? Meron din siyang mga, jacket, tapos meron din siyang makapal na medyas, at meron din siyang sapatos. Bilhin namin din siya ng sapatos. Sobrang cute yung sapatos niya. O, di ba? Cutie! So, anyway, hindi pa dumarating yung lahat ng in-order namin. Nag-order din kami ng suitcase, yung maliit pang carry, para hindi na kami nahirapan. Kasi last time nagdala kami ng computer, tapos nilagay lang namin sa backpack yung mga computer. Tapos, sa plane kasi, ilalagay mo yan sa taas, di ba? Kasi yung mga ibang tao, kapag naglalagay ng mga bagahe nila, is pinapatungan nila yung aming bagahe. So, pag pinapatungan nila yung mga bagahe namin, yung mga bag namin, tapos hindi nila alam, may computer pala, so masisira yung computer namin. So, bumili na lang kami ng suitcase para, in case, lalagyan man nila yung sa taas ng suitcase namin, hindi siya masisira yung computer dahil yung suitcase na binili namin yung matigasin rin. So, anyway, kung nagtatanong kayo kung saan si Axel, wala si Axel dito kasi kumuha siya ng exit clearance. Kumuha kami ng exit clearance last time, pero magre-release siya after 3 days. So, pwede ka namang mag-shortcut pero sobrang mahal. So, ayun na nga, kinuha na niya yung exit clearance niya para ready. And ako naman, mag-fill up ako ng e-travel para ready na, para wala na tayong itatry ko na ulit na mag-login sa e-travel. Kasi kahapon, nag-try ako ng e-travel, kaso nga lang, hindi siya, yung e-travel na dinownload ko, hindi gumagana. Tingnan nyo. Hindi siya gumagana. So anyway guys, get ready to our trip. Thanks for watching!